Hello! Ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... One, two, three, four, five, six. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6. Hay. Oh, Aram! Ang lalim naman yan. Kanina ka pa bumubuntong hininga dyan ah. Ano ba nangyayari? Hay. Hindi pa kasi sumasagot si Tina sa mga text ko eh. Alam mo, tara, at samahan mo na lang akong mag-ehersisyo. Huwag mo na munang pagtuunan ng atensyon niyang cellphone mo. Hay, ewan ko ba, Atong? Ramdam ko ang lalim ng lungkot ko simula nung nag-pandemic. Hindi ko makita mga kaibigan ko. Miss ko na sila. Ikaw ba? Namimiss mo pa nga ba mga kaibigan mo? Puro ka naman exercise at laro eh. Oo naman. Napansin ko rin nga yan sa ibang mga kaibigan ko. Madalas ay mas mahirap nga makipag-usap ng hindi personal. Atong, Aram, nandito na ang tita Ses nyo. Ako'y lalabas muna para mamalengke. Alam ko na, Aram. Hindi ba't psychologist sa isang university si Tita Ses? Baka may alam siyang makatulong sa sitwasyon mo. Tara, usapin natin siya. Oo nga, no? Sige. Ingat ka, Mare. Uy, Atong at Aram, kumusta kayo? Oh, Tita Ses, buti at natuloy kayong makabisita dito. Tara, doon po tayo sa sala. Oo naman. Miss ko na mga pamangkin ko eh. May dinalaw din kasi kaming komunidad na malapit lang dito kaya naisipan kong dumaan at kumustahin kayo. Okay lang naman po ako, tita. Ewan ko lang dito kay Aram. At kanina pa nagmumukmuk doon sa cellphone niya. Oh, bakit naman Aram? Mukhang matamlay ka. Hindi ka ba masaya sa pagbisita ko? Hindi naman sa ganun, tita. Nakakatamlay lang po talaga makulong sa bahay. Gusto ko na ulit lumabas at makita ang aking mga kaibigan. Parang alam ko ang nangyayari dito. Natural lang naman yan lalo na't nasa gitna tayo ng isang health crisis, Aram. Sa dinami-dami pa ng mga problema at pangyayari na kasabay ng pandemic na ito, maaari talagang makaramdam ng samut-saring emosyon katulad ng pag-aalala, takot, galit, pagkalugmok sa mga kahirapan sa buhay, kawalan ng kakayahan o ganang tulungan ng sarili, pagkabalisa, stress at matinding pagkatamlay o kalungkutan. Normal po bang wala naman tayong nararamdamang ganito bago mag-pandemic na ito? Siyempre naman, Atong, naapektuhan kasi talaga tayo ng mga pangyayari sa paligid natin. Maaaring makaapekto sa ating emosyon at mga nararamdaman ng pag-anunsyo ng lockdowns o pag-extend ng mga ito. Ang takot sa posibleng pagkahawa sa COVID-19, ang pagkabagot dulot ng pananatili sa bahay ng ilang linggo, pati na rin ang mahiwalay sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ikaw ba, Tita Ses? Nagkaroon ka ba ng mga ganitong feelings? Oo naman, Aram. Bilang isang psikolohista, marami na rin akong nakakausap ukol sa mga ganitong bagay. Hindi talaga biro ang epekto ng pandemya sa ating lahat, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating isip. Napakahalaga ng usaping mental health and well-being ngayon sa totoo lang. Oo nga, Tita Ses. Buti na lang at nagkaroon ng mas maraming mental health programs ngayon. Kahapon nga naka-attend ako ng webinar sa online class namin. Kaya naman, nag-ehersisyo ako ngayon.
Ipagpatuloy mo yan, Atong. Magandang paraan ng pag-exercise sa pagpapabuti rin ng ating mental health and well-being. Alam niyo ba kung ano ang mga kadalasan naging coping mechanisms ngayong panahon ng pandemya at lockdowns? Ano po yung coping mechanism? Ito yung iba't ibang paraan natin upang makaya o malagpasan ng isang balakid o karamdaman. Ano po yung coping mechanism? Ayon sa isang pag-aaral, ang mga naobserbahang kalimitang coping mechanisms ng mga Filipino adults ngayong panahon ng pandemya ay ang pagtanggap na lamang sa mga nangyayari o tinatawag na acceptance, ang paglilibang sa sarili o self-distraction, pagkakaroon ng positive reframing sa mga pangyayari, paghahanap o pagkakaroon ng suportang emosyonal at pagpaplano ng iba't ibang bagay. Parang nakaka-relate ako sa iba dyan ah. Alin na naman? Hula ko doon sa paglilibang sa sarili. Mahilig ka sa distractions eh. Ayon sa pag-aaral, yan daw ang naging mga coping mechanisms natin at okay lang naman din na magkaroon ng mga ganitong coping mechanisms. Tandaan nyo na ang kalusugan nating mental at emosyonal ay hindi nahihiwalay sa ating pisikal na kalusugan. Meron ding mga mas healthy na pamamaraan ng pagsuporta para sa ating mga sarili at para sa ibang tao. Ano-ano po yung mas healthy na mga coping mechanisms, Tita Ses? Ayan, Aram, makinig ka dito. Ikaw din kaya, Atong, para hindi ka puro laro at exercise lang. Kayo talagang dalawa. Huwag na kayong magturuan dahil hindi lang naman nasa individual ang responsibilidad na pagbutihin ang kanilang kalusugang mental at emosyonal. Ano pong ibig sabihin nun, Tita? Hindi po ba't kailangan ay responsable tayo sa ating sarili? Tama ka naman dyan, Atong. Pero ngayong panahon ng pandemya, kailangan nating masuportahan ng isa't isa. Oo nga. Ay! Andyan na sila! Uy! Welcome back, Mare! Nandito ka pala, Doc Edith. Nakasalubong ko siya sa plaza at inimbitahan ko siya rito para makumusta kayo. Kumusta kayo, Atong, Aram? Nako, ang laki na ninyo. Last ko kayo nakita ay nung mag-uumpisa pa lang ako mag-aral pagka-doktor. Wow! Doktor ang tita ko. O siya, iiwan ko muna kayo ha. May asikasuhin lang ako dito sa bahay. Diyan na muna kayo mga mare. Salamat, Mare. Salamat din, Atong. Actually, magkasama din kami na Tita Ses nyo sa pag-aalaga ng mental at emotional health ng mga tao sa oras ngayon ng pandemya. Tama yan, Doc Edith. Pinag-uusapan nga namin kanina yung mental and emotional health eh. Maaari mo bang maipaliwanag kung paano masosuportahan ng mga kaibigan at pamilya ang isa't isa? Ayon sa nasabing pag-aaral, maaari nating mas masuportahan ng mga kaibigan at pamilya natin sa pamamagitan ng mga sumusunod. A. Pagbibigay ng access sa tama at mapagkakatiwalaang impormasyon. B. Pagpapatatag ng mga natural support groups at pagbibigay ng impormasyon kung paano natin mas mapapabuti ang pagsuporta sa isa't isa. C. Pag-promote ng pag-aalaga sa sarili. D. Pag-ehersisyo. E. Pagninilay-nilay o meditation. At F. Pagpapatalas ng kaisipan upang mas maging marunong kumilatis ng mga maling impormasyon o fake information. Kung gaano kahalagang tama at mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Oo, Atong. Tama ka dyan. Importante din na maging mas mapang-unawa sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Salamat, Tita Ses at Tita Edith. Gumaan yung pakiramdam ko sa usapang ito. Walang anuman, Aram. Ayan, simulan nyo rin sa pagsuporta at pagtulong sa inyong ina.
Simulan nyo na sa mga gawaing bahay. Aalis na ako at pupunta pa ako sa barangay hall para magsalita sa mga kababaihan tungkol sa VAWC. Doon din ang punta ko. Mag-lecture din ako tungkol sa laganap na pang-aubuso ng mga kababaihan na nangyayari ngayong lockdown. Tayo na, sis! Bye, Tita Ses! Bye, Tita Edith! Salamat sa inyo! Salamat!